kasiyahan lang ang alam, yung walang interes at katuturan. Sa bawat pagtakbo at pag-apak ng mga paa, tila isang laruang lumulundag lamang sa saya. Isang mahabang proseso ang pinagdaanan bago narating ang kasiyahang kinasasadlakan. Sa bawat paghakbang, pagtalon at paglundag, hindi lubos maisip kung kaakibat ba ang pusong nag-aalam. Tila lito ang sarili kung saan sasadlak at matatagpuan ang kagalakan ng puso't isipang nagliliyab. Ako si Eliza Bobier Berinya. Bago ako magsimulang maging atleta, nung grade 6, naging athletics ako player. Ang nag-motivate sa akin para maging athletics ako yung nanay ko. Na lumaro daw ako nung elementary ako ng athletics. Ang naging coach ko na yung teacher ko nung grade 6. Bali, grade 5 nagsimula na ako mag-athletics hanggang grade 6. Ang track ko doon ay running, 100 meter, tapos side jump at long jump. Tapos sabi nung teacher ko, mag-ipon daw ako ng pera para daw makabili kami ng sapatos. Kasi yung sapatos na gamit ko, hindi talaga yung sapatos na pantakbo. Simulat sa pool pa lang ay labis na ang pagsuporta ng mga magulang ni Eliza sa kanya tungo sa sports. Ngunit sa unang sports niyang athletics ay hindi niya natagpuan ang kakaibang saya. Wala ang puso at ang tingin lamang sa lahat ay paglalaro. Tapos, nung nag-high school naman ako, ang dapat na mag-a-arnis ay yung kuya ko. Ayaw ng kuya ko, kaya sinabi nung nanay ko na, Kyutay, ikaw yung mag-arnis, try mo mag-try out, baka sakali. E di, ayun, nag-try out ako ng mag-arnis, di grade 7 ako nun. Na parang, napakabaguhan pa sa akin nun na arnis kasi hindi pa talaga masyadong kilala. Kasi, di ba, hindi pa naman, simula kasi LM, walang arnis, kaya nung grade 7, hinahirapan talaga ako kasi wala talaga akong kalam-alam. Tapos, nandun yung mga trainer, tsaka yung mga senior namin na nandun. Tapos, nagkaroon ng tune-up ang PUP tsaka kami. So, anong nangyari? Pinagpilian nila ako. Natalo ako kasi masyado pa akong hilaw kasi wala pa talaga akong kalam-alam. Medyo marunong pero hindi pa ganun. Kaya nangyari, nabugbog ako. Tapos pag-uwi ko sa amin, tinanong ako ng nanay ko, ba't daw ang dami kong pasa? Sabi ko, Ama, nabugbog ako kasi kulang pa ako sa training, ganun, ganyan. Sabi niya sa akin, tiyagayin ko lang daw. Tapos, kasi, ayun, hindi niya ako pinagalitan kasi alam niya siya yung nagpursige sa akin na mag-arnis. Sa pag-usbong ng bagong talento, hindi maisip kung ito ay sigurado. Ngunit bunsod ng pugay ng magulang at taong naniniwala sa kanyang kakayahan, kaya't ang pumunting pag-asa ay umusbong ng masimulan. Noong nasa ikawalong baitang na si Eliza, siya ay lumalaban ng arnis sa Intramuros District Meet, Unit of Provincial Meet at nakarating na rin sa Star. Natalo ngunit bumabawi dahil na rin sa sobrang pagod at maraming batos ang kanyang nakamit. Kahit nahihirapan, muntik nang sumuko dahil left-handed nga. Noong siya ay grade 9, pinagpatuloy niya ang kanyang paglaban sa arnis at nananalo dahil na rin sa inspirasyon na binibigay sa kanya ng kanyang mga ka-teammates at ng kanyang coach. Palakas ng palakas ang loob ni Eliza dahil sa mga taong naniniwala sa kanya. Kaya laro niyang pinaghuhusay ang kanyang kakayahan para na rin makamit niya ang kanyang mithi na makarating sa palarong pambansa. Bigo man siyang nakarating sa palarong pambansa dahil sa kakulangan ng medalya na kanyang nakakamit, ay hanggang ngayon ay pinagpapatuloy niya ang paglalaro ng arnis. 3 taon na siyang nagtuturo sa lilim ng arnis at doon na rin siya kumukuha ng patusto sa kanyang pag-aaral. At hanggang ngayon lumalaban siya ng arnis sa paaralang Laguna State Polytechnic University at lumaro na din sila ng regionals at papasok siya sa national dahil na rin sa galing nila.
Ang nangyari, kinuha ko yung opportunity na yun kasi para makatulong din ako sa magulang ko. Ang nangyari, hati-hati yung schedule ko, nagturo ako ng ilang taon din ako nagturo, 3 taon ako nagturo, hanggang ngayon nagtuturo pa rin ako. Parang doon ko, yung mga, hindi ko na kailangan manghingi ng pera sa magulang ko kasi nakakakuha na ako ng pera sa pag-a-artist. Tapos, nagtuturo na ako 3 taon hanggang sa, sumusweldo na ako sa munisipyo ng Liliw. Sa school nila, nagbibigay sila sa akin. Tapos hanggang ngayon, yung naturuan kong mga bata, lumalaro na din sila sa competition na nilalaroan ko din dati. Katulad na lang yung bata na tinuruan ko, ngayon lalaro na siya ng One Laguna o kung tawagin ay provincial meet. Na ang sa akin, ano ko sa akin sa sarili kasi yung dati tinuturuan din ako na ganon. Ngayon, ako na yung nagtuturo, ako na yung nag-share ng knowledge sa kanila. Doon naisip ko na sobrang sayang mag-artist kasi doon mo malalaman na nakakatulong pala ako. Ganto, ganyan. Tapos ako, natutulungan din ako. Simula, tapos di ngayon nag-college, tuloy pa rin yung pagtuturo ko ng artist. Sinasabay ko yung pagtuturo ko ng artist sa school. Bali, working student, ika nga. Kamusta, Bobby? Okay naman po. Magandang umaga din po. Paano paraan niya ba nakakatulong sa araw-araw ng buhay ng artist? Sobrang laki po nang naitulong sa akin ng artist ko tulad na lang po sa sarili ko na mas natuto po ako maging independent. Kasi dati talaga wala po talaga na magulo po talaga yung gumagawa sa amin. Tapos naging ma-socialize ko kasi katulad na rin naipin ko dahil parang alis ko na lang po ngayon sobrang ma-socialize ko na po. Tapos sobrang nakakatulong po yung sa akin sa pag-artist kasi yung mga bagay na dati na hinihingi ko sa magulang ko ngayon ako na yung bumibili. Kasi nga, yun nga nagkakaroon na ako ng sweldo ko sa pagtuturo ko ng artist. May sweldo ko sa bahay ng Liliw. Doon po ano ko yung mga bagay na pangangailangan ko katulad na ng bago sa school kung kinukuha yan. Pwede bang namin malaman kung magkano ang kinikita mo? Ang bakasyon po is 1 month po yun, pero hindi naman po, 1 month po yun. Ang nakuha ko po ng sweldo is 5K po. Tapos ngayon po naman nagkaroon ng pasukan ngayon po school year. Ano po, 1 month po, 3K. Tapos dire-diretso naman po yun hanggang sa meron po kong bata na natuturuan hanggang sa manalo po siya sa susunod na competition. Katulad na lang po ng isang bata na naturuan ko ngayon na nalaro po sa One Laguna. Yung po sa ako po po na dire-diretso pa rin po. Salamat, ma'am. Mukhang man tayo nakakatulong sa inyo. Pwede niyo pa kami turuan kung paano wala lang pag-aaral? Pwede po. Kahit konting stretching lang. Okay. Pwede po.
Arnis. Pag sinabing Arnis, isang sports na mahalaga para sa buong Pilipinas. Arnis, ito ay isang mahalaga para sa Eliza. Dito siya nabubuhay. Ito ay isang bagay na hindi niya kayang tanggalin sa kanyang sarili. Financially, malaking tulong ito para sa kanya, para din sa amin. Kaya kailangan namin siya supportan. Hindi bilang nanay, kundi bilang pagmamahal namin para sa kanya. Dahil ito ay mahalaga para sa kanya. Ang sport na rin ay mahalaga sa kanya. Kaya sa amin, napakahalaga din ng salitang kami para sa pamilya. Sa mga katulad ko na may iba't ibang sport, kung kayo magkatubili na kung nahihirapan kayo o nangungulangan sa budget is, ituloy nyo lang yung sport na kung ano mang meron kayo dahil magkakaroon dyan na may kumuha sa inyo upang maging isang trainer din kayo na katulad ko. Para huwag kayo susuko na kung ano man yung nangyari sa inyo, ano man nararanasan nyo is huwag kayo susuko dahil meron tutulong sa inyo upang maging isang kalganap na trainer din na katulad ko. Para kung ano man yung natatamasa nyo ngayon, meron pa dyan nakikita may bibigay si Lord para matulungan kayo. Bawat pag-intayo, ay kabalikan na nito ang pagsuko, pagkatalo at tagumpay. Ngunit hindi matatawaran, sadyang idinudulot nito sa bawat pag-indayog, pagtalon, at paghampas ng agos ng buhay sa bawat manlalaro. Bago pa man matukoy kung saan larangan titibay ang pundasyon, di at mahuhubog ang talento ng isang manlalaro. Noong siya ay nasa elementarya pa lamang, ay lumaro para sa kailangan, ngunit hindi sa kasiyahan. Sa pagpatak noong high school, ay nagkaroon ng bagong interes, nabigyan ng motibasyon ng magulang at nahubog sa larangang Pinas. Pagpalo, pag-indayo at paglakas sa artist at kinuha. Natalo, nanalo at nahirapan, ngunit nagpatuloy pa rin sa larangan na sulat. Sa halos sa kalahati ng buhay ni Eliza, sa paglalaro ng artist ay nasasabing nakapagbigay ito sa kanya ng kaganaan o pagsasaya. Nasasabing pinapaunlad ng kanyang talento ang kaniyang buhay at tutulong sa kanyang pag-aaral. Gayon din sa kanyang pamilya. Ang perang bawat natatamo sa pagtuturo ng artist sa mga kabataan ay nasasabing hindi lang laro, ngunit tuwat galaw. Kung ang bawat anumang sport ay isang uri ng libangan na mapagkakatuwaan at mapagkakita. Lingid sa kalungan, ang bawat sports ay magiging daan sa pag-unlad sa isang individual. Narito pa ang ilang mga kwento, maaaring halin at sabayin natin tunghayan ang kanilang story of stories. Sports program as part of source ng income ay malaki ang naitutulong kasi aside doon, kagaya ng mga PE teachers, aside doon sa kinukuha nilang income ng kanilang pagiging professional teachers, ay nakakuha sila ng extra na tinatawag natin na malaki ang naitutulong para magkaroon tayo ng additional na karagdagang pera para doon sa mga binabayaran pa natin mga expenses kagaya ng sa bahay at saka yung ating mga personal needs. Then, aside din doon sa physical education nating purpose na makuha natin yung total fitness, ay nakakadagdag din yung ating pag-provide ng sports program sa atin as personal well-being. I am Roman Joseph Garcia Soliven. I'm a former Taekwondo player here in Hospital. So, magandang hapon. Itong sa akin ng sports ay malaki since hiling ko naman maglalaro. Malaki din yun na itong sa aking pag-aaral. So, since first year, wala naman ako kaya ng pag-aaral. Kaya, ginamit ko yung sports para matulungan ako sa tuition ko. Dati naman hindi pa libre ang tuition. So, since first year college, hanggang fourth year, malaki yung itulong ng sports para may pagpatuloy ko yung pag-aaral. Kasi, full scholar ako kapag nag-medalist ka kasi sa regional competition namin, sure po yung affiliation. And, ayun, kaya kapag tapos na namin, ang usapang malaking ito sa mga sports, since ako ay na-hire din sa same school namin, pinaglalaroan before, ay naging trainer na rin ako. Naipapadala kami sa iba't ibang lugar na experience kung papunta sa ibang lugar. As well as, binibigyan din kami ng allowance
na nakakadagdag din sa aking mga panggastos. At ganoon din sa mga binibigay sa akin ng mga students kapag may training, nagbibigay-bigay din sila. So, yun po, yung may bibigay na financial help sa akin ng schools. It's very important. Isang inspiring na kwentong tubong sports ang kwento ni Jerome Pasha mula sa Dolores, Quezon. Isa siyang basketball player noon sa Philippine Merchant Marine School na may kurso Marine Engineering. Matapos makagraduate sa nasabing kurso, imbis na magtrabaho dahil sa pagmamahal sa sports ay ipinagpaliban niya ito at nag-aral muli sa University of Perpetual Health Delta System sa kursyong Bachelor of Science in Business Administration, major in Marketing, upang makapaglaro ng basketball sa NCAA. Malaking tanong kung bakit hindi niya ipinagpatuloy ang pagtatrabaho base sa kanyang natapos ng mga kurso. Dagdag pa na hindi naman lingid sa kalaman natin na maaaring malaki ang kitain niya rito. Marahil ay masidhi ang kanyang pagmamahal at pangarap sa sports na nais makamit. Ngayon ay masasabing unti-unti na niya itong nakakamtan dahil ngayon ay lumalaro siya sa Pasay Voyagers at ito marahil ang trabahong kanyang labis na minamahal, pinapangarap at pinagkakakitaan. Natunghayan natin ang mga nakaka-inspire na kwento ng mga individual na manlalaro na kung saan nagamit nila ang sports bilang isang paraan upang kumita ng pera. Nasaksihan natin kung paano nakatulong ang mga ito sa bawat individual para maiangat ang kanilang sarili, pag-aaral at pamumuhay. Ito ay buhay na patotoo na ang bawat kakayahan kung gagamitin sa matalino at tamang paraan ay maaaring pagkakitaan kung kaya't kung may natatanging kaalaman sa sports ay patuloy itong hubugin dahil maaari itong sagot sa iyong mga problema at maging daan upang ikay umunlad. Tayo matahon na subukang palawakin ang ating mga kakayahan dahil baka dito natin matatagpuan ang sinasabing kayamanan at kasaganaan at may bawat pang kasiyahan. Dahil sa sports, ikaw ang panalo.